So, I think, ano ba, khutbah translation muna o ano? Translation mo. Sige. Mabait naman ako eh. Sino yung mga sasali ng Quran dito? Wala? Ba't hindi yun yung sumali sa ano? Ba't ayun yung sumali sa tawag dyan? Doon sa industrial? Andun na sila. Andun sila. Ah. Mga kasali. Andun si Yusuf Kasingal? Malamang. Ito wakan sa Ustad. Di kinuha-dalawa lang ang tao sa ginawa. Ibigay lang. Ibigay lang? What category? Okay. Ang init, no? Eh, what's that? Init. Saan kami? Baho kasi. Ito yan, dalamig na ito. Ako kasi ito. Okay. A'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa man tamassaka bi sunnati ila yaumil ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So mga kapatid, bago tayo patuloy sa ating pag-aaral, yung academic class, inshallah ay dadako muna tayo sa khutbah translation. So ano ba yung khutbah? Ano bang laman ng khutbah kanina? Sino yung nakakaintindi? Tungkol sa? Meron palang mic eh. Okay. Tungkol sa Laylatul Qadar, puro kinarinig nyo ang Laylatul Qadar. Tungkol na agad sa Laylatul Qadar. Okay. Ang khutbah kanina, ito ay ang khasaisu ashr al-awakhir min Ramadan. Ito yung mga natatanging katangian ng huling 10 araw o gabi ng Ramadan. So since na alhamdulillah ay pang ilang gabi na ba tayo sa ano? First, diba? O second? Kagabi. Kanina. Pang second na yon. Okay, so pang second, ibig sabihin na nasa ano tayo ngayon? 22. Yes. 22 nights, 22 days ng buwan ng Ramadan. So alhamdulillah mga kapatid ay tayo ay kumbaga ay pinahintulutan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na pabilang sa mga patuloy na nagsusumikap at patuloy na sumasamba sa Allah sa pamamagitan ng pag-aayuno. So ngayon, inshallah Subhanahu wa Ta'ala, itatalakay natin yung bil munasabah, which is akma sa napapanahon, kumbaga napaksa ay walang iba kundi ang mga bukod na katangian ng huling 10 araw ng Ramadan. So ang huling 10 araw ng Ramadan, walang duda, okay, ay may natatanging halaga at biyaya sa Islam, alhamdulillah, na nakasaad sa Quran at Sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa mga araw na ito, mga kapatid, sa panampalatayang Islam, ipinapakita ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kanyang walang hanggang habag at binibigyan ang kanyang mga alipin ng pagkakataong mapalapit sa kanya, mapatawan ang kanilang kasalanan at makamit ang pinakamalaking gantimpala. Narito ang ilan sa mga points na kung saan ay natatanging katangian ng huling 10 araw ng Ramadan. So ano ba ang meron sa 10 araw ng buwan ng Ramadan? So siyempre kanina, yung pagkarid yung kanina ay walang iba kundi ang Laylatul Qadr. Okay? So ang Laylatul Qadr, nandirito sa 10 araw ng buwan ng Ramadan, ang Laylatul Qadr na walang iba kundi ang gabi ng karangalan, the nights of decree. Maraming ibig sabihin ng Laylatul Qadr. One of these ay the nights of decree or the nights of blessings. Ika nga, the blessed night. Okay? The blessed nights. So, ang gabi ng karangalan o ang gabi ng pagtatakda. Isa sa mga pinakamalaking biyaya ng huling 10 araw ng Ramadan ay ang Laylatul Qadr. Ang gabi na mas mainam kaysa 1,000 buwan. Okay? So, try to, wala tayong panulat. Meron ba? Diba? So, Islamically speaking, ayon sa hadith ni Propeta Muhammad sallam, every good deeds
Malinaw? Ang gantimpala nito ay ilan? Yung reward. Sige nga. Ilan? Marunong kayo mag-times, di ba? Mga engineer kayo eh. Oh. Malinaw? Ang gantimpala is 10 to 700 times. Okay, yun. Every good deed na ginagawa ng isang tao, sadaka, di ba? Pagtulong, kawanggawa, di ba? O anumang katulad nito, voluntarily, mga kapatid, or obligatory, so it will be multiplied by 10 to 700 times. Yun. Illa saum fa innahu li wa ana jazibi. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, maliban sa pag-ayo, no? Kasi ang pag-ayo, no, ako mismo ang nakakaalam ng gantimpala nito. So ayon sa tafsir ng mga scholar, na ito ay immense and vast, ibig sabihin ay malawak at walang hanggan ang gantimpala ng pag-ayon. Malinaw? To 10 to 700 times. Ibig sabihin dito mga kapatid, ang Laylatul Qadar, kapag naabutan ka ng Laylatul Qadar, tandaan natin, ang Laylatul Qadar, isang gabi lang yan. May talakin natin, kailan ba matatagpuan ang Laylatul Qadar? Kailan ba aabangan ang Laylatul Qadar? Okay? So, ang Laylatul Qadar is one night only. Parang one night, parang yun, lyrics yun ah. One night only. Okay. So, one night lang yun. Pag naabutan ka ng Laylatul Qadar na gumagawa ka ng isang ibada o isang mabuting gawain. Pagpalagay natin, okay, magbigay ka ng halimbawa, anong ibada o pagsamba sa Allah sa mga oras na yaon naabutan ng Laylatul Qadar? Maraming example, ano yun? Pagbasa ng Quran, okay? Quran recitation. You know? So, habang dumating yung Laylatul Qadar, naabutan ka nagbabasa ng Quran. Yung pagbabasa mo ng Quran sa panahon na yaon, okay? Halimbawa, bahagya lang. Siguro 1 hour, nagbasa ka ng Quran, yung isang oras na pagbabasa ng Quran, tapos tamang-tama, naabutan ka ng Laylatul Qadar. Yung isang oras na yun, nagbabasa ka ng Quran, naabutan ka ng Laylatul Qadar, ay higit na mas mainam kaysa sa tinatawag na 1,000, okay? 1,000 buwan. So, 1,000 months. 1,000 months. Mas mainam pa yung isang oras na yun na naabutan ka ng Laylatul Qadar kaysa gumagawa ka ng straight na 1,000 months na mabuting gawain na kagaya ng halimbawa ng pagbabasa ng Quran din. Similarly, ganun sa pagsasala. Naabutan ka, nagdarasal ka. Okay? Masyaallah, which is ang Qiyamul Layl o Tahajjud. Di ba? So, naabutan ka. Tamang-tama, yung Qiyamul Layl na yun, na ginawa mo at naabutan ka ng Laylatul Qadar, ay mas mainam pa yun kaysa gumawa ka ng Qiyamul Layl na 1,000 months. Ang tanong, 1,000 months, ilang taon yun? How many months? Okay, from how many years from 1,000 months? Okay, labas yung mga calculator. Alam ko magaling kayo dyan eh. Okay. Gina. Alam ko magaling kayo dyan. O, ilabas ang calculator. Ha? 83 years. O, approximately 83 years. Alin na? Okay, butal, no? So, ilagay natin, ano natin na 83 kasi round off. Okay, round off. So, 83 years. Ibig sabihin, mga kapatid, pag naabutan ka ng isang gabi na gumagawa ng specific na pagsamba sa maikling panahon lamang, ay higit na mas mainam pa kaysa gumagawa ka ng straight 83 years. Sa buong buhay mo. Ang tanong, maabutan mo kaya yung edad na 83 years? We don't know. You don't know. Wala kang assurance. Wala nakakaalam. Di ba? Subhanallah. What if kapag yearly, yun na nangyari sa'yo, naabutan ka lagi ng gumagawa ng kabutihan? 83, every year, 83 years, mashallah, tabarakallah. So, di ba? Sana all. So, ibig sabihin, ganun kainam ang Laylatul Qadar, mga kapatid, sa panampalatayang Islam. Ishada. Ay, mahina. 1,000 buwan. At dahil dito bilang patunay, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, sa Suratul Qadar taban,
Laylatul Qadri khairum min alfi shahr. Ang Laylatul Qadar ay mas mainam kaysa 1,000 buwan. Sumantakin nyo, subhanallah, ay talaga namang binibigyan tayo ng opportunity ng Allah subhanahu wa ta'ala na alam mo yung mapalapit sa Kanya sa mga pagkakataon na ito. Kaya nga't bilang pagsusumigasig, mga kapatid, hindi niya ipinaalam sa atin, hindi ipinaalam ng Propeta Sallam sa atin yung eksaktong date, eksaktong araw o eksaktong gabi no, sa loob ng sabihin natin ng Ramadan. Malinaw? Kaya naman, ito ay ang hikmah dito, ang wisdom dito, upang sa ganun, ang isang Muslim, bawat isa sa atin ay magsumikap. Kasi kung tutuldukan na talaga na every 27th ng night ng Ramadan, doon lamang tayo magpursige sa 27. Di ba? Then the rest of the days, wala, magpapabaya na lang tayo. Di ba? At alam ko, ugali ng isa't isa sa atin. Lalo pat may pinagkakaabalahan, di ba? Kaya sa gabing ito, ibinaba ng Allah subhanahu wa ta'ala, kaya kung bakit ito mainam na gabi, mga kapatid, ay binaba ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Quran bilang patnubay sa buong sangkatauhan. Ayon sa mga scholar, ito rin ang gabi kung kailan isinusulat ang mga pangunahing kaganapan sa buhay ng bawat tao sa darating na taon. Ang kanilang kapalaran, ang kanilang kabuhayan, at iba pa mga mahalagang pangyayari. No? Sinabi ng Propeta Sallam, man qama laylatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sino mang manalangin sa Laylatul Qadar, ibig sabihin sumamba, manalangin o kay itayo ang pagdarasal, idaos ang tinatawag na pagdarasal sa gabi nang may pananampalataya at paghahangad ng gantimpala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang magiging kanyang kahinatnan, ang kanyang mga nakaraang kasalanan ay mapapatawad. Okay, yan ay kabilang sa mga advantage ng Laylatul Qadar. Kaya nga, one of the reason kung bakit Laylatul Qadar is night of decree, kasi nga sa gabi niyaon ay bababa ang utos ng Allah subhanahu wa ta'ala na itakda at isulat sa mga talaan ang lahat ng mga nangyayari at mga ganap sa loob ng darating na isang taon. Sabihin yung pag-utot mo, yung pag-ihi mo, yung pagtulog mo, lahat-lahat. Yan ay kabilang sa itatakda na at isusulat at itatala doon sa lawhim, sabihin natin, of course, sa talaan ng kasulatan. Kaya naman, dahil hindi tiyak ang eksaktong petsa ng Laylatul Qadar, hinikaya tayong mas lalo pang magpakasipag sa pagsamba sa huling 10 gabi ng Ramadan, lalo na sa mga gabi ng witr. Ang ibig sabihin ng gabi ng witr, ito yung mga gansal na mga gabi o walang pares na gabi. Mga kakaibang bilang ng pitsa tulad ng ika-21, ika-23, 25, 27th, and 29 ng Ramadan. Okay? So, kaya nga kailan ba umulan? Kahapon ba? Kahapon ba umulan o kagabi? Okay. So, yung mga kapatid, no? So, yun. So, kung meron ka, actually, sabi ng mga scholar natin, hindi siya naka-stagnant sa, halimbawa sa year na ito, 27, hindi naka-stagnant doon. Palipat-lipat yun. Palipat-lipat sa loob ng huling 10 buwan ng Ramadan. May mga nagsabi na, kung maging attentive ka man, siguraduhin mo doon sa mga odd numbers. 21, 23, 25, 27, 29th ng gabi ng Ramadan. Kasi doon kasi batay doon sa mga salaysay na mga hadith mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaya pinagtugma nila yung iba't ibang tinatawag na sabihin natin ng iba't ibang opinion. So yun mga kapatid. So nandirito yung sabihin natin, Laylatul Qadar. Of course, pangalawa na kahigtan ng huling 10 araw ng buwan ng Ramadan ay ang walang iba kundi yung tinatawag na i'tikaf. Pagsagawa ng i'tikaf, ibig sabihin yung pagbubukod, yung isolation, no? Upang gumawa ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tanong, saan gaganapin ang i'tikaf? Sa masjid. Huwag sa kusina, ha? Kasi baka may mag-i'tikaf sa kusina, puro kain yung inaatupag. Okay? Malinaw, at hindi rin pwede sa loob ng bahay. Ang i'tikaf ay mangyari sa loob ng masjid. Wa antum aakifuna fil masajid. Na kung saan kayo at habang kayo ay nag-i'tikaf sa loob ng masjid. Ibig sabihin, hindi ka pwede mag-i'tikaf sa labas ng masjid. Okay? So, ang i'tikaf ay ang pansamantalang paghiwalay ng isang Muslim mula sa makamundong gawain upang italaga ang kanyang sarili sa pagsamba
sa loob ng masjid. Sinabi ni Aisha radhiyallahu anha, kana Nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fil 'ashr awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Ang Propeta sallam ay lagi nagsasagawa ng i'tikaf sa huling 10 araw ng Ramadan hanggang sa siya ay kunin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Of course, as an OFW, no, kumbaga tayo nandito sa banyagang bansa at walang duda yung mga first priority natin ay walang iba kundi ang gawain o kay trabaho, di ba? So, lalo pa sa mga may trabaho sa gabi, di ba? O kaya may trabaho sa araw, ay mga trabaho na sa kagaya namin, trabaho sa araw. So, napakahirap yung isagawa yung i'tikaf. You know? Dahil walang duda because of the conflict ng sabihin natin ng oras. You know? Pero sa mga available, mga kapatid, na ipagsumikapan ito, kahit pwede kang mag-i'tikaf ay every night. Walang problema kung meron kang oras. Okay, pwede kang mag-i'tikaf doon sa mga gansal na gabi. Okay? Kung saan ka may sayagid, suportahan ka. So, yun mga kapatid. So, ang layunin ng i'tikaf ay upang ituon ang puso at taus-pusong pagsamba. Huwag ka naman mag-i'tikaf na puro na lang cellphone yung inaatupag mo. Di ba? Walang problema kung cellphone pero nagbabasa ka ng Quran. Kaya nga, ang intention ng i'tikaf, ang objective ng i'tikaf ay i-isolate mo ang sarili mo mula sa makamundong gawain. Ihiwalay mo ba? Para sa ganun, nakatuon ang puso mo at attention mo sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. No, pagsagawa ng pagzikir sa Allah, pag-alaala sa Allah, pagbabasa ng Quran, no, at same time pagtayo ng pagdarasal, yun. Diba? Pakikinig o kaya pagbabasa ng mga mahalagang alituntunin o kaya sabihin natin mga tafsir, ano mga katulad nito. Diba? So lahat ng ito ay objective ng i'tikaf. So hindi yung mag-i'tikaf ka tapos walang pakundangan din yung paggamit mo ng social media platform. Diba? Okay. Tapos panay post ka na, nag-i'tikaf na ako. Diba? Ito na ako, 10 days na, isang oras na lang. O kapatid, subhanallah, ano ka ba talaga nag-i'tikaf para sa mga followers mo? Di ba? Okay, so of course, ang objective ng i'tikaf ay maging mas malapit sa Allah subhanahu wa ta'ala. So iwasan ang anumang makakasira sa ating pananampalataya. So saan ginawa ang i'tikaf? Of course, ito ay ginagawa sa loob ng masjid kung saan ang isang Muslim ay iniiwasan ang makamundong gawain at iginugugol ang kanyang oras sa pagdarasal, pagninilay-nilay, pagbubulay-bulay at pagmumuni-muni at pagbabasa ng Quran. So sino ang maaari mag-i'tikaf? Walang duda, lalaki man o babae pwede, hanggat ito ay ginagawa alinsunod sa mga tuntunin ng Sharia. You know? Now, pangatlo na kahigdan ng huling 10 araw ng buwan ng Ramadan, mga kapatid, ay ang pagpaparami ng pagsamba at mabubuting gawa. Ang huling 10 araw ng Ramadan ay dapat gamitin sa mas marami pang pagsamba, tulad ng pagdarasal ng Qiyamul Lail, which is pagtatayo sa panalangin sa gabi, pagbabasa at pagninilay-nilay sa Quran, pagpaparami ng zikir o pag-alaala sa Allah at dua, which is yung supplication o pagsusumamo sa Allah, pagbibigay ng kawanggawa, paghingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sinasabi ng mga scholar na ang huling 10 araw o gabi ng Ramadan ay tinatawag na Itzkum minan nar. Ibig sabihin, pagpapalaya ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kanyang alipin, sa nais ng kanyang palayain, mula sa naglalagablab na apoy ng impyerno. At nabibilang tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala mula doon, mga kapatid. Kaya naman sinabi ni Propeta sallam, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhalat al-'ashru shadda mi'zara wa ahya layla wa ayqadha ahla. Kapag dumarating ang huling 10 araw ng Ramadan, ang ginagawa ni Propeta sallam, mas higit pang nagsikap ang Propeta sallam sa pagsamba. Literally, ang ibig sabihin ng shadda mi'zara ay kanyang pinagtibay at itinalian ng matindi ang kanyang salawal. Ang kanyang salawal. Ibig sabihin, mi'zar, ibig sabihin yung pang-ibaba. Shadda, ang ibig sabihin ay hinigpitan. Kumbaga, belt ba? Now, merong hikaya dito, ibig sabihin, maaaring ipakahulugan nito, of course, as a figurative speech, o kaya sabihin natin literal na pagpapakahulugan. Para yung applicable, yung bawat pagpapakahulugan. Sinasabi, ang pag-figurative speech, ang ibig sabihin ng figurative speech dito, ay higit pa siya nagsumikap. Okay? Ang propeta man sa pagsamba, yan ang ibig sabihin kapag figurative meaning. So, balik kapag literal talaga, ng propeta Muhammad sallam ay hinihigpitan niya yun kasi nga ay para sa ganun makaiwas siya sa kanyang shahwa, sa kanyang mga asawa. Desire sa kanyang mga asawa. Diba? So, kasi mayroong pag maluwag, alam mo na.
Baka makawala pa. Alam natin, ang Propeta Sallam, subhanallah, pagdating sa tinatawag na eagerness, kumbaga sa kanyang asawa, kahit higit sa apat ang kanyang asawa, ay pagdating sa lakas ng sexual desire, sa kanyang mga asawa ay walang katulad. Okay? Kaya nga yun ay pinagkalob ng Allah sa kanyang mga kapatid sa pananampalatayang Islam. At the same time, ginigisi ang kanyang pamilya, okay? At ginugugol ang gabi sa pagsamba o panalangin. So yun ang mga karaniwang ginagawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. But of course, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pang-apat na katangian o kahigdan ng huling 10 buwan na Ramadan, huling 10 araw ng buwan na Ramadan, ang pagtamo ng ganap na kapatawaran. So sa huling 10 araw ng Ramadan, ang biyaya ng kapatawaran mula sa Allah ay higit pang nadarama. Kaya sinabi ng Propeta Sallam, "Inna lillahi utaqa'u minan nari fi kulli laylatin min Ramadan." Sa bawat gabi ng Ramadan, mayroong mga alipin ng Allah, okay? May mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang pinalalaya mula sa apoy ng impyerno. At siya lang nakakaalam nun, mga kapatid, na itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala na pinalalayan niya sa gabing yaon. At naway ibilang tayo ng Allah mula sa mga yaon, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kaya nga ang pagkakataong ito ay bihira at hindi dapat sayangin, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Na baka sakaling, di ba, ay nagkataon inshallah, ay mapabilang tayo mula doon sa kanyang mga pinalaya, mula sa naglalagablab na apoy ng impyerno. Ito ay bilang gawad ng Allah sa mga taong nagsusumikap ng pagsamba at pagpapalapit sa Kanya. Panglima ay walang iba kundi nandito yung pagbibigay ng zakatul fitr. Okay, inshallah, later ay sa mga, sa Friday, anong pizza yun ng Sa Friday? First Friday? Yes. I think 28, no? 28. So, pagbibigay ng zakatul fitr. So, bago matapos ang Ramadan, itinagdaan ng Islam ang zakatul fitr bilang paglilinis sa mga pagkukulang sa ating pag-aayuno at bilang tulong sa mahihirap. Yun ang reason kung bakit meron tayong zakatul fitr. One of the reason kung bakit inobliga ang zakatul fitr ay unang-una ay bilang paglilinis sa mga pagkukulang sa ating pag-aayuno. Kasi alam natin, we are not perfect. Diba? Nobody's perfect, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Sino man mag-claim na perfect siya, hindi siya na. Okay? Hindi siya tao. Anghel siya. Anghel na may sungay. You know? So, dahil walang tao na perfecto, mga kapatid, di ba? I mean, kahit paamin na sa sarili, do you think na yung pag-ayuno mo, ika nga, ay sa loob ng Ramadan, ay hindi ka nakagawa talaga ng kahit isang mali? Lalo pa sa social media. Diba? Nakatingin, naka-spaghetti pataas, pagitna ng pababa, at kung ano-ano pa. Nakapagsalita ng mga di ka nais-nais. Nakapanood ng mga di ka nais-nais. Nakarinig ng mga di ka nais-nais. Diba? Nakagawa ng mga di ka nais-nais. Lahat ng mga ito ay, kumbaga, loopholes. Ika nga. Ibig sabihin, ito ay panira. No? At nagiging hindi perpekto yung ating mga gawaing pag-aayuno. Kasi supposedly, ay entirely dapat sa loob ng Ramadan ay talagang perfect ang yung pag-aayuno. Pero as a human, we cannot avoid that. Kaya dahil dito, binigyan tayo ng pagkakataon ng Allah subhanahu wa ta'ala na magkaroon ng zakatul fitr bilang panglinis o pangpuno doon sa mga pagkukulang. You know? Hindi ibig sabihin na pagkukulang dito, halimbawa may kulang ka sa pag-aayuno because of valid reason, halimbawa traveler ka, may sakit ka, ay yun na lang yung pampuno mo yung zakatul fitr, hindi yun. O kasi obligation yan eh. So kailangan mong palitan at bayaran yun pagkatapos ng buwan na Ramadan. Yan ay utang mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, at the same time, ay ito ay bilang tulong sa mahihirap. Okay? Kaya nga mashallah sa zakat, sa tinatawag na huling Ramadan, which is zakatul fitr, ito ay makikita mo mashallah ay ang biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala napakarami. Kung ikaw naman ay walang kakayahan na bigyan ng zakatul fitr, hintayin mo na bigyan ka. Kasi ang inobliga ay yung mga may kakayahan, yung mga may sobra doon mula sa mga pagkain during the day of Eid. So kapag may sobra ka doon sa labis sa pangangailangan mo at sa pamilya mo, then yun ang ibigay mo doon sa mga nangangailangan. Okay? No, kung wala kang makitang nangangailangan, nandito naman kami kapatid. So sinabi ni Ibn Abbas radiyallahu anhu, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri
tuhratan lis-saimi min al-lagwi war-rafathi wa tu'matan lil masakin. Ipinag-utos ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang zakatul fitr bilang panlinis ang pag-aayuno mula sa mga di kaya-ayang salita at kilos at bilang pagkain para sa mga nangangailangan. Okay? So ang zakatul fitr ay dapat ibigay bago ang salatul Eid upang ito ay maging kapaki-pakinabang sa mahirap. And of course, actually every fitr, Eid al-Fitr, kami ay nagko-kolekta sa sino man ay magbigay ng zakatul fitr para ipadala sa Pilipinas kasi mas maraming nangangailangan doon sa Pilipinas kaysa dito. Di ba? Dito kasi may mga trabaho tayo eh. Di ba? So at least kahit paano meron tayong income, meron tayong inaasahan. Sa Pilipinas, mga pamilya natin, mga kapitbahay natin, mga kilala natin, sila yun doon yung mga naghihikahus. Ay ang ginagawa namin, nagko-kolekta kami ng zakatul fitr, just pera. Pagkatapos, pagdating mo sa Pilipinas, hindi yung perang ibibigay sa mahirap, kundi yung in charge doon o responsible doon, ay walang duda, sila yung katanggap ng pera at pagkatapos ay ibibili ng bigas, ng mga goods, ibibili ng mga pagkain, tapos i-distribute ito bago mag-salatul Eid. Okay? So yun yung ginagawa ng mga kabal sa panampalatayang Islam. Sino man ang gustong sumali sa plataforma sa ano na ito, walang problema. Please, paki-welcome si bro Adi Villardo. Adi? Okay, so mga kapatid, so tapusin muna natin after that i-welcome natin si kapatid. Okay? So bilang tinatawag na sabihin natin ay conclusion mga kapatid sa panampalatayang Islam, ano ba ang dapat natin gawin? So, mga kapatid, huwag natin sayangin ang huling 10 araw ng Ramadan. Gamitin natin ito upang una, mas lalo pang magsumikap sa pagsamba. Pangalawa, iwasan ang anumang makakabawas sa ating iman. Pangatlo, hanapin ang Lailatul Qadar o abangan ang Lailatul Qadar sa pamamagitan ng pagsamba sa buong huling 10 gabi. Hindi yung pag-aabang sa Lailatul Qadar, nakatunga ka sa gabi, akala mo na mayroong bulalakaw na babagsak sa iyo. Pag nagsakan ka ng bulalakaw, hindi yun ang pag-aabang ng Lailatul Qadar. Ang pag-aabang ng Lailatul Qadar, searching for Lailatul Qadar, okay, by worshiping Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? And yung iba na nakaabang, ano ba? Alam mo yun, naghanap ng sign eh. O, kapag halimbawa, yung kalangitan, yung horizon ay medyo maliwanag, tapos may ulan-ulan ng konti, something like that, kasi batid sa mga ibang, may mga nagsasabi. Oh, di ba? Yun na yun. Tapos, di ba? Ipapost, ito na, Lailatul Qadar na. Talaga naman. Subhanallah. Subhanallah. Sa halip na sumamba siya, sa halip na manalangin siya, sa halip na magdikir siya, magbasa ng Quran at magqiyamul layl, yun ang inaatupag. So, okay? Then of course, magsagawa ng i'tikaf kung may kakayahan, magbigay ng kawang-gawa at tumulong sa mga nangangailangan, then magsisi at humingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'alna minal utaqa'i minan nari wa taqabbal minna siyamana wa qiyamana waghfir lana dhunubana wa adkhilna jannataka birahmatika. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So dyan po nagtatapos yung ating khutbah translation. At of course, let us welcome sa ating kapatid na bagong yakap sa Islam na walang iba kundi si Adiv. Alright? Adi Villardo. Masya Allah. Si Adi Villardo, welcome. Alika bro. At would you please introduce yourself first? Is it okay? Okay. And so. English mo. Alika kuya. Dito ka. Nalalayan mo kasi nahiya pa si Kuya Adi. Oh. Hello, ako si Adi Villardo, Concepcion. Nagtatrabaho ako dito bilang family driver. Masya Allah. Amo ko yun si Kapitan. Masya Allah, Kapitan. Masya Allah. Saudi Arabia. Masya Allah. Saudi Airlines? Yeah. Masya Allah, Mia, Masya Allah. Ito yung pangalawang anak niya si Ahmad. Masya Allah. Ano pang kailangan? So, tatanungin lang natin siya, paano mo o natagpuan ng Islam? Sino nag-introduce sa'yo? Sino nagsabi sa'yo? Sino nag-invite? Anong nakain mo? Dati pa na alam ko na may reliyon ng Muslim. So, sa 15 years ko dito, ngayon lang, biglaan lang. Hindi ko ma-explain kung paano. Kagabi lang yun, biglang, yun,
parang boom, ganun lang. Oh, boom! Bigla. Bigla. Sinabi ko, kapag 15 years ko dito na, dati pa sinabi na rin ng amo ko kung gusto kong mag-ano nga. Pag-in Muslim, parang nag-aalalan pa dati. Tapos after 15 years, dito ako sa Saudi, sa Mashallah. Tapos bigla na lang, yung parang may umila ka, gano'n. Tapos yun. Yun nga. Yung parang hirap explain ba? Ganun. Salamat. Salamat sa pag-welcome. Sana tuloy-tuloy. Gano'n. Ay, hindi sana. Magtuloy-tuloy. May tanong na ako, pwede magtanong kuya. Kasi out of 15 years na pag-stay mo dito sa Saudi Arabia, at nung isang gabi lang, ng isang gabi lang, ano yung focal point? Bakit ka nahimasmasan? Parang, di ko nga maano kung paano, basta bigla na lang na pumunta kami dito ng amo ko na punta. Hindi ko alam kung saan pupunta. Basta sinahanap lang namin to na dati nagpunta kami dito sa may ano nga. Tapos, ikaw ba'y na-encourage na namangha sa pagsamba ng mga Muslim o sa specific na paniniwala ng mga Muslim o sa mga pangit na pag-uugali ng mga Muslim o something like that? Kasi I know there's a reason kung bakit. Hindi kasi pwede napapasok ka sa Islam na walang rason eh. Okay? So yun nga yung, parang, hindi ko nga ma-explain ba kung paano sa... Tulungan ko siya mag-explain ganito. So ikaw yung manager niya. Ito na ng PM. So, dumating sila. May kasama silang sister. Na which is kasama niya po sa trabaho. Actually, tinanong ko sila, ano po yung sadyan dito? Sabi ng sister, sabi niya, ako po yung magbabalik Islam. So, yung sister, yun yung kanyang pakay. So, kasi siya naman, parang surprise na yung isang driver, together with her employer. So, ayun, boom. Parang kasama na siya sa nagsiyahan na Kasi may mga iba kasi nag-Muslim dahil sa pag-aasawa. Dahil gusto nila mag-asawa, wala ka nun. Okay. May mga iba na Muslim na dahil para ma-promote sila sa kanilang trabaho. Kasi paano ma-promote? Malay mo, maging manager ka. may mga ganun, di ba? I mean, we are not judging your intention. Hindi natin, kasi hindi namin saklaw yan. Basta bigla na lang. Bigla na lang talaga. Guidance. Ay, sana all, no? Yung bigla na lang. May humila. Humila. Sino kayo humila? Taufiq, mashallah. Okay. Mashallah, tabarakallah. Mashallah. I mean, subhanallah, makikita mo 15 years, at ngayon lang siya, kumbaga, alhamdulillah, at kumbaga, binuksan ng Allah ang kanyang puso sa Islam. Alhamdulillah, kasi ang Allah ang tanging naggagabay at hindi ang sinuman. Ang tao ay maaring instrumento lamang ang isang tao. Kagaya sino ba ang naging instrumento? Halimbawa si Kuya, di ba si Ustaz Walid, siya ay naging instrumento. Pero yung hindi siya ang naggabay. Kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala ang natatanging naggagabay sa isang tao. Di ba? At mapalad ka dahil ikaw ay ginabayan ng Allah sa mga pagkakataon na ito. Dahil ito ay buwan ng Ramadan. Mashallah, tabarakallah. At kayo na, tulad na sinabi natin kanina, ay katangian ng huling 10 araw ba, it's kuminan na, pagpapalay ng Allah sa kanyang alipin, no, mula sa naglalagablab na apoy ng impyerno. At tandaan natin, walang duda, kung gusto ng isang tao na mapalaya siya sa mula sa naglalagablab na apoy ng impyerno, ay walang iba kundi ang shahada. Diba? Siya ay taus-puso na magbalik loob sa Allah, taus-puso na tanggapin ang pananampalataya na ipinili ng Allah subhanahu wa ta'ala. Walang iba kundi ang Islam. Ang relihiyon na, kapatid, ang relihiyon na pinasok mo ay relihiyon, paano mo ba na ano bro? Paano mo ba kakilala? Di pa ako tapos. Bakit mo may lakad siya. Para sa'yo, kuya, sa pagkakaalam mo ngayon sa puso mo, okay, I mean, honestly, ano ang pagkakakilala mo kay Hesus Kristo? Yun nga, yung anak niya. Yan. Anak ng Diyos. Oo, yun. Okay, hanggang ngayon, ano ang paniniwala mo? Hindi pa. Hindi na. Hindi Kasi pa, sa hindi na. kagabi nga, hindi siya anak ng Diyos. So ano na ngayon paniniwala mo? Propeta. Yun ang paniniwala mo na ngayon? Oo. Okay. Na hindi siya anak ng Diyos, na siya siyang sugo ng Diyos, mashallah. That's right, mashallah. Kasi bakit natin natanong dito? Kasi may mga iba na Muslim na, pero yung paniniwala na yun nandun pa sa kanilang puso.
At hindi pwede ang magkasama sa puso ng isang tao yung maling paniniwala at tamang paniniwala. Hindi pwede magkasama yan. So, alhamdulillah, then you choose wisely, alhamdulillah, at yung pinasok mo yung relihiyon ay walang relihiyon ng mga propeta mula pa kay Adan hanggang kay Jesus at sa huling propeta na walang iba kundi sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalangin namin sa Allah na patatagin ka ng Allah at gawin kang isang mabuting Muslim at naway inshallah ay mapanatili ka sa Islam hanggang sa ikaw ay bawian ng buhay. Sabi nga sa Quran, wala tamutun na illa wa antum muslimun. Walang relihiyon na magsasabi batay doon sa katibayan at kasulatan na magsasabi na kailangan mamatay ka na ganito, okay? Bawian ka ng buhay na ganito maliban lamang sa Islam. Ang Allah nagsabi mismo na wala tamutun na illa wa antum muslimun. Huwag niyong hayaan na bawian kayo ng buhay maliban na lamang na kayo ay mga Muslim. Ang ibig sabihin ng Muslim, sumusuko, tumatalima, sumusunod sa batas ng dakilang tagapaglikha, walang iba kundi ang Allah. So, welcome. At of course, hindi magiging matatag yun kung walang pag-aaral na mangyayari. So, kinakailangan nyo pong mag-aaral talaga. Diba? Tignan mo, paano sila naging engineer sa mga engineer? Iba sa pamagitan ng pag-aaral, kaya nagiging matatag silang engineer. Ganun din ang doktor. Ganun din ang mga nurse. So, sa lahat ng field, paano pa kaya ang pangkabilang buhay? Diba? So, tinahak mo ito, then tahakin mo ito ng seryoso. Kinakailangan haluan mo ito ng pag-aaral, pagsaliksik at pagsikhay dahil ito ang magpapatatag sa iyo. Okay? So, maraming salamat and welcome natin kapatid. So, let us embrace our new Muslim. Mashallah, tabarakal. Oh. Yakap lang ha, walang halik ha. Okay, malinaw. Iparamdam natin sa kapatid na kapatid na natin yung Islam. Thank you. Okay? So may mga nanood sa atin ngayon dito sa TikTok. Mashallah. Maraming nanood sa atin sa TikTok. Mashallah. Welcome kapatid. Thank you. Bigyan ng pangalan yan. Ako wala pa siya napili kagabi. Kasalanan mo yan.